Sa kanyang pinakahuling Facebook livestream, nag-alok si Senator Alan Peter Cayetano ng isang biglaang meeting kay Acting Senate President Win Gatchalian para ayusin ang gulo sa liderato ng Senado. Bitbit ang 3 libro, ang Konstitusyon, ang Rules ng Senate at Biblia, pumapalig pa rin si Cayetano na siya ang tunay na pinuno dahil 13 boto raw ang kailangan para sa isang opisyal. Pero ayon kay Senator Panfilo Lacson, ang taong walang ebidensya at walang kakampi sa batas sa Facebook Live na lang kumakapit. Bakit nga naman makikipag-meeting si Gatchalian kung selyado na ang kanyang pwesto sa ilalim ng rule of law? Habang nag-iisa si Cayetano sa kanyang live, binaliwala ng mga eksperto ang paratang ng kanyang kampo na hindi pwedeng gamitin ang sikat na 1949 Avellino versus Cuenco case. Banat ni Gatchalian, nirirespeto niya ang opinyon ng iba pero mas matimbang ang panig ng Integrated Bar of the Philippines, asosasyon ng mga law student deans at mga dating Senate presidents na nagsabing legal at valid ang kanyang pag-upo. Isa pa, selyado na rin ang suporta ng buong gobyerno dahil opisyal ng kinilala ng Malacanang at ng House of Representatives ang pamumuno ni Gatchalian. Kaya naman ang babala ni Cayetano na huwag magpagamit ang bagong acting Senate President sa palasyo ay mukhang ingay na lang ng isang natalong liderato. Sa larangan ng serbisyo at kapangyarihan, ang tunay na hustisya ay hindi nakukuha sa pagpilit sa sarili mong kwento kapag hindi na pabor sa iyo ang sitwasyon. Kapag ang buong sistema, mga eksperto sa batas at ang iba pang sangay ng pamahalaan ay malinaw na ang pinapanigan, ang pagmamatigas ay hindi na pagtatanggol sa prinsipyo kundi pagkabulag na sa katotohanan. Ang marunong umatras at rumispeto sa pasya ng nakararami ang nagpapakita ng tunay na kapanatagan ng isang leader. Ang pagunlad ng bansa ay hindi pwedeng maantala dahil lang sa isang tao na ayaw bitawan ng kanyang upuan. Ang pagpapakumbaba sa harap ng batas ang tanging paraan para patunayan na mas mahal mo ang bayan kesa sa sarili mong posisyon.